Tao po? May tao po ba dyan? Uy, ang aga mo naman. Parang di naman ako tao sa'yo. Charot. O ano ang paglilingkod ko sa'yo? Nakakainis kasi si mama eh, dami niyang utos. Meron ka ba dyan yung pang frizzy dry and rough hair sana? Sobrang damage siya naman kasi ng buhok ni mama eh. Ano ba nangyari sa mama mo? Nagpakulay ba siya ng buhok? Oo, nagpa-bleach yata si mama. Tsaka sobrang init ngayon. May solusyon ako dyan sa problema ng mama mo. Mama mo blue. Charot. Ito yung Dove Keratin Tri-Silk Serum Shampoo, which will give your hair extra straight, extra smooth, and extra shiny hair. Tsaka bestseller to dito. Binabalik-balikan to ng mga suki ko. Ang dami mo naman pinagsasabi. Magkano ba yan? Sobrang affordable. Abot kaya sa halagang 5.95 pesos lang. Extra straight, extra smooth, at extra shiny hair. Sa halagang 5.95 lang. Tama ka dyan. All you need is Dove. Ito mo nga ako ng 10 dyan para matry ko na. Dali mo na. Bubungangaan na ako ni mama sa sobrang tagal ko. Dali. At syempre, available din siya sa sari-sari stores nationwide. Pero syempre, mas maganda dito ka na bumili. Kapitbahay mo ako eh. Ang init na. Uy, wait! May sukli ka pa! Ayaw mong bumalik ha? Bahala ka dyan. Sa akin na lang tong sukli mo. Ngayong araw nga bibili ako ng bago kong cellphone. Sa totoo lang ayoko pa talagang bumili kasi nagagamit ko pa naman yung cellphone ko. Kaso nga lang sobrang naglalag na yung phone at saka full na rin storage ng phone. Halos na-delete na din yung files. Dinilet ko na din pala yung mga ibang picture na nasa phone at saka yung mga ibang video na na-upload na. Kaso ang onti lang na nabawas sa storage sa phone kaya kailangan ko na talagang bumili. Naghagdanan lang pala kami ni ate kasi naman under maintenance yung elevator ngayon. Dito pala kami nag-i-stay sa condo ni tita kapag nandito kami sa Manila. Buti na lang talaga may tita kami na mabait. Lagi niya kaming pinapatuloy kapag may mga ganap kami sa Manila. Abang na nga kami ni ate na masasakyan. Sabi ko nga sa kanya dyan, baka nangunguha ng bata to. Charot! Matanda na pala kami. Bumaba na muna pala kami dito sa Quiapo kasi magsisimba muna kami at para magpasalamat sa mga blessings na dumarating. Pagkarating nga namin sa Quiapo, parang meron silang sineselebrate sa loob kasi ang ingay ng tunog tsaka mukhang nagdidiwang yung mga tao sa loob. Pasok nga namin sa loob ng simbahan. Sobrang daming tao sa loob. Mukhang meron silang inaabangan. Lumapit na nga kami ni ate para malaman kung anong meron. Kasi kapag pumupunta talaga kami ng Quiapo, tahimik lang. Kaya na-curious talaga kami kung anong meron. Kaya inalam ko talaga kung anong meron ngayon. Ngayong araw pala dinala si Inang Birhen ng Antipolo. Ito yung pagdalaw ng ina sa anak. Ngayong umaga din pala siya dinala. Buti na lang talaga nasaktuhan pa namin. At kinabukasan din iuwi din siya sa Antipolo. Magkakaroon din pala bukas ng alay lakad from Quiapo to Antipolo. Nagtaas na din pala ako ng kamay dyan kasi halos sila nagsisitaasan na din ng kamay. At nag-wish na din ako. Baka magkatotoo. Sobrang saya din pala ng mga tao dito habang pinagdidiwang yung pagdating ng Inang Birhen. Sobrang cute nga nila dyan kasi nasayaw pa sila. Nakasuot pa sila ng pangsayaw. Pagkatapos nga nito, naganap talaga ako na makakausap kung anong meron para makwento ko din sa inyo kung ano talaga nangyayari. Akala pa nga niya nung una estudyante daw ako kasi nilalagay ko sa notes yung mga sinasabi niya. Medyo makakalimutan din kasi ako kaya nilalagay ko doon. Pagkatapos nga nun, dumiretso na kami sa may bilihan ng cellphone. Dito na rin kami nag-abang na masasakyan. Sumakay din pala kami ng bus kasi medyo malayo-layo yung bibilihan namin. Nasa 1 oras din kasi kami babiyahe. Depende pa kung may traffic. Wala din palang traffic ngayon kaya mabilis din kami nakarating. Habang naglalakad din kami, pinag-iisipan ko kung anong bibilin kong cellphone. Pero yung gusto ko 1 terabyte para hindi kagad mapuno yung storage. Pinadaanan pa nga kaming church. Nahulog pa nga ako dyan. Hindi ko napansin may bato pala. Nagtawanan pa talaga ako ng ate ko. Kapag kasi talaga nagvi-video ka, kailangan nakafocus ka lang sa phone para maging maganda yung resulta. Dito na din pala kami sa Green Hills bibili ng bagong phone. Kasi bala corny pa swap tong gamit ko ngayon. Ayoko nga siyang bitawan. Kasi naman ang dami ko ng memories dito sa phone ko. Baka umiyak tong cellphone ko kapag iniwan ko siya dito. Pero kailangan ko talaga siyang ipaswap para medyo malaki din yung matipid ko sa pagbili ng bagong phone. Sobrang dami nga ng mga nagbebenta dito. Kaya di ko alam kung saan ako pupunta. Sa mga oras nga na yan, bahala na talaga yung mga pa ako kung saan niya ako dadalhin. Sana na lang talaga dalhin niya ako sa pinakamura na nagbebenta. Pero yung legit na phone, baka kasi iPhone yung sa labas, Android naman yung sa loob. Charot! Ang dami din pala nilang binibentang iba't ibang klase ng iPhone. Pero yung gusto ko ngayon, ikaw. Charot! Sa mga oras nga na yan, tinatanong ko si ate kung magkano yung cellphone na gusto ko. Medyo mahal pa nga siya. Kaya sabi ko sa kanya, magkano pa yung aabutin kung isuswap ko na lang tong phone ko. Sobrang ingat ko nga din sa phone na yan. Kaya wala pa rin siyang gasgas. Halos kalahati nga ng presyo yung offer niya nung nabili ko pa tong phone ko. Nagdadalawang isip pa nga ako dyan kung isuswap ko pa tong phone ko. Habang nakikipag-usap pa nga ako kay ate, may tumawag sa akin ng 2 bata. Tinatanong nila kung ako daw si Charot. Kit nga ng 2 bata, lalo na sa suot nila. Kinuha na din pala ni ate yung phone na gusto ko. Habang wala nga yung isa niyang kasama, binubola ko na dito si ate para bigyan niya ako ng malaking discount. Pagkarating nga ni ate, dinadala niya na yung 2 phone. Pero isa lang yung bibilihin ko dyan. Pinapapili lang niya ako kung ano mas gusto kong kulay. Sa mga oras nga na yan, ine-explain na sa akin ni ate paano daw gamitin tong iPhone. Charot! Dito na din pala ako bumili
kay ate. Kasi binigyan na din naman niya ako ng discount. At saka dito ko na din pala in-unbox tong cellphone. Baka kasi kung sa bahay pa ako nag-unbox, ba't to pala yung nasa loob? iPhone 14 Pro Max pala yung binili ko. 1 terabyte na din. Ang bilis lang din kasi mapuno ng phone. Lalo na kapag nagtitake ka ng maraming video. Pinag-ipunan ko din pala tong phone na to bago ko siya nabili. Sobrang dami nga nilang binigay na freebies sa akin. At yung pinalagay ko na din pala yung privacy na tempered. Ang galing nga nila. Ang bilis lang nila nalipat yung files. Ito nga pala yung cellphone na ipapaswap ko. Hindi kami umabot ng 2 years. Hanggang dito na lang kami kasi may bago na ako. Sa totoo lang talaga, ayoko siyang ipaswap. Kaso ang dami ko ng memories doon. Pero nalipat naman lahat sa bago kong phone. Kaya parang same lang din naman. Transfer ko na lang pala yung bayad ko sa online banking nila. Kulang din kasi yung dala kong cash. At nang tapos na nga ako magbayad, nagpaalam na din ako sa HD Gadget Store. Bye-bye! Naglagay na muna pala ako ng camera dito. Kasi naman gagawa ko ng a day in my life ko dito sa probinsya. Baka may mag-comment na naman. Bakit daw paggising ko may camera na kagad? Syempre nilagay ko yun. Take 2 na lang tong gagawin kong paggising. Hello mga guys, maaga nga ako nagising ngayon kasi naman maaga din ako natulog. Wala din kasing internet dito sa probinsya. Mahina din yung signal, kaya maaga ka talaga matutulog. Kaya kapag na-upload na tong video na to, alam nyo na nasa bayan ako nun. Kasi dun palang nagkakaroon ng signal. Andito pala ako sa probinsya ni na mama, sa Bacolod. Di nga siya nakasama ngayon kasi sobrang busy niya. Sabi nga niya sa amin, wag daw kayong maarte sa pagkain. Kasi halos gulay yung kinakain dito. Kapag pala dito ka natulog, huni ng mga ibon ang gigising sa'yo. Sabayan mo pa ng kokorokok na manok, magigising ka talaga dito. At grabe, ang likod ko pala talaga matulog. Kasi naman napunta yung hinihigaan kong banig sa gitna. Nagligpit na din pala ako dito. Baka mapalayas tayo ni Lola. 1 week pa naman ako tutuloy dito. Pagkatapos ko nga magligpit, lumabas na din ako ng kwarto. Pagbukas ko nga si Lola kagad yung bumungad sa akin. Magkape na daw ako. Sabi ko naman hindi ako nagkakape. Kapag pasok mo pala sa bahay ni Lola, makikita mo tong medalya ng mga apo niya. Sabi ko naman sa kanya, dadalhin ko rin yung mga medal ko. Kaso nabili ko lang yun sa Quiapo. Charot! Baka best in late pa ang mabigay ko kay Lola. Charot ulit! Kapag pala nasa Bacolod ka, kailangan mo laging nakangiti. Kasi City of Smile yun dito. Tsaka ang bait ng mga tao dito, lagi silang may greetings. Lagi nga nilang sinasabi dito, maayong umaga Manong. Akala ko nga matanda yung Manong, pero kuya pala yung Manong. Shoutout ko daw itong mga asong to kasi followers ko daw sila. Lagi daw sila nanonood ng mga TikTok ko. Charot! Pinuntahan ko muna pala si Tita Dang kung saan siya nagluluto. At nagulat pa nga ako, nagluluto siya ng lechon na paksiw na baboy. Sabi kasi ni Mama, gulay daw yung mga kinakain dito. Sabi naman ni Tita Dang, galing daw to sa handaan kahapon. Dala-dala ni Manong Kenneth. Dalhin ko na daw sa loob para makakain na kami. Nagluto din pala sila ng gulay dito. Tapos nagpray na din si Lola bago kami kumain. Sobrang sweet nga ng prayer ni Lola. Kaso nga lang hindi ko maintindihan kasi Ilongga yung sinabi niya. Charot! Naintindihan ko naman ng konti. Pagkatapos ko pala kumain, maliligo na ako niyan kasi pupuntahan ko yung kababata ko dito sa Bacolod. Dito na din pala ako sa poso na ligo kasi may naliligo pa sa CR. Kung hihintayin ko yun, baka anong oras na kami matapos. Naglagay lang pala ako ng tubig dyan sa poso para may lumabas na tubig. Kailangan mo kasing maglagay ng tubig dyan kasi nauuhaw siya. Pero kung may gumamit naman kanina kahit hindi ka na maglagay, may lalabas naman na danom. Ay tubig pala. Nahihirapan na ako magbomba dito kasi natatanggal yung hawakan. Nang mapuno ko na nga yung inigib ko, nagumpisa na ako maligo. Habang naliligo pa nga ako dito, may nakita pa ako naninilip sa akin. Kaya tumalikod muna ako kasi baka magkakuliti siya. Charot! Habang naliligo pa nga ako, bigla ko naalala, naliligo din ako sa ganito nung bata pa ako. Yun nga lang, ngayon wala akong kasama. Dati kasi kasama ko yung mga kararo ko. Lagi rin kami naliligo sa poso. Binilisan ko na lang pala yung pagligo ko kasi naghihintay na daw si Kuya Nene. Bihis na din pala ako ng mabilis dito kasi ayoko rin yung may naghihintay sa akin. At saka excited na din pala ako kasi makikita ko na yung kababata ko dito. Ang tagal ko na din kasi bago ako umuwi. Naaalala ko pa nga, naglalaro kami noon ng kasal-kasalan dito. Tapos late pa kami umuwi. Sabi niya sa akin nung bata ako, kapag daw lumaki na ako, ilibre ko daw siya ng hamburger. Kasi siya na lang daw lagi naglilibre sa akin. Tsaka wala din akong pera noon nung bata pa ako. Mabait din yun. Kapag nga may nag-aaway sa akin, inaaway din niya. At tsaka pinapakopya niya din ako sa school kapag hindi ako nakapag-review. Pero alam nyo din ba mga guys, gawa-gawa ko lang din tong kwentong to. Sa Pampanga talaga ako lumaki. Andun yung mga kararo ko. Ipapasyal lang daw kami ni Kuya Nene dito sa Bacolod. Dito pala niya kami dinala sa beach. Pagpasok mo pala dito, sasalubong tong mga kambing. Tapos nakita ko rin pala dito yung pearl na nilalagay sa milk tea. Ang liit pala sa personal, lalo na kapag hindi pa naluluto. Charot! Sobrang ganda pala dito mga guys. Tapos 10 pesos lang yung entrance. Ma-enjoy mo pa yung lagaw-lagaw mo. O, di nyo alam yun no. Salita nila dito yon. Tsaka sobrang kanami dito. Sobrang ma-enjoy mo yung view. Ang presko din ng hangin. Kaso nga lang sobrang init din. Parang nangangagat nga yung init eh. Parang kinagat ka lang ng crocodile. Chawot! Bye-bye!